mga nawalang sibilisasyon na hindi na kailanman dapat matuklasan. Maraming mga sinaunang sibilisasyon na minsang namayagpag ngunit kalaunan ay bigla na lamang naglaho. Pero sa kabila ng kanilang pagkawala ay malaki ang kanilang naiambag sa arkitektura, agham at sining na patuloy na humuhubog sa ating mundo ngayon. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung paano sila biglang nawala. Ano kaya ang dahilan kung bakit sila biglang nawala? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga sibilisasyon na ito. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Inca Civilization. Sa taas ng mga bundok ng Andes ay nabuhay ang isang kabihasnan, ang Inca. Sila ay namuhay ng maayos at masagana noong 15th century. Ngunit bigla silang naglaho na nagdulot ng maraming misteryo at tanong sa kasaysayan. Ang mga Inca ay mga sinaunang tao mula sa rehiyon ng Cusco, Peru. Sila ang nagtatag ng pinakamalaking imperyo sa Amerika bago dumating ang mga Europeans, ang tinatawag na Tawantinsuyo, na nangangahulugang 4 na sulok ng mundo. Pinamunuan sila ng kanilang emperor na tinatawag na Sapa Inca na itinuturing nilang Diyos sa lupa. Ang lipunan nila ay maayos at organized. Malaki ang kanilang respeto sa kalikasan at sinasamba nila si Inti, ang Diyos ng araw. Naniniwala sila na ang mga bundok, ilog at iba pang bahagi ng kalikasan ay may espiritu. Dahil dito ay naging masinop sila sa paggamit ng kanilang likas na yaman. Bukod dito, ang mga Inca ay kilala sa kanilang mga kamangha-manghang architectural work. Ang Machu Picchu na isang lungsod na nakatayo sa tuktok ng bundok ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng kanilang talino at husay. Gumawa rin sila ng mga terrace farming system para makapagtanim kahit sa matarik na bundok at nagtayo ng mga kanal para dalhin ng tubig sa kanilang mga taniman. Dagdag pa rito, isa pang natatangi sa kanila ang kanilang kipu, isang sistema ng buhol-buhol na tali na ginagamit bilang talaan. Ginamit nila ito sa pagbibilang, pag-record at komunikasyon dahil wala silang sariling alphabets o nakasulat na wika. Ang imperyo ng Inca ay sumaklaw mula sa kasalukuyang Ecuador, Peru, Bolivia hanggang sa ilang bahagi ng Chile at Argentina. Ang kabisera nila, ang Cusco, ay ang sentro ng kanilang pamahalaan, relihiyon at kultura. Gayun din ang mga Inca ay nagtayo rin ng isang malawak na sistema ng mga kalsada, ang Inca Trail, na nagdurugtong sa iba't ibang lugar sa kanilang imperyo. Ang mga kalsadang ito ay umabot sa higit 24,000 miles at ginagamit ng kanilang mga sundalo, messenger at mga ngalakal. Number 2. Indus Valley Civilization. Noong sinaunang panahon bago pa man nabuo ang mga dakilang kaharian tulad ng Egypt at Mesopotamia ay may umusbong na sibilisasyon sa tabi ng Indus River. Matatagpuan ito sa kasalukuyang Pakistan at northwest part ng India. Tinawag itong Indus Valley Civilization. Isa ito sa pinakamalalaki at pinakaorganisadong sibilisasyon noong panahong iyon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nawala ito ng walang bakas. Libu-libong taon ang lumipas bago natagpuan muli ang kanilang kwento. Natuklasan ang mga labi ng sibilisasyong ito noong 1920s nang mahukay ang dalawang malaking lungsod, ang Harappa at Mohenjo-daro. Ang mga lungsod na ito ay maayos at planado. Ang mga kalsada ay tuwid at ang bawat bahagi ng lungsod ay tila nakaayos tulad ng isang grid. Ang mga bahay ay gawa sa matitibay na bricks at bawat isa ay may sariling palikuran at kanal system para sa tubig. Napakahusay ng kanilang kaalaman sa kalinisan at pagpaplano ng mga lungsod. Sa gitna ng mga lungsod ay may mga pampublikong paliguan at bodega ng pagkain. Malaki ang papel ng mga istrukturang ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay dahil ginagamit ang mga ito para sa ritual, kalakalan at iba pang mahalagang gawain. Samantala, isa sa mga natatanging katangian ng Indus Valley Civilization ay ang kawalan ng palatandaan ng digmaan o malalaking palasyo ng mga hari. Wala ring nakita na mga templo o rebulto ng mga lider. Tila pantay-pantay ang kanilang pamumuhay. Ang kanilang ekonomiya ay nakabatay sa kalakalan, agrikultura at paggawa ng mga sining tulad ng mga palamuti at palayok. Natagpuan din ang maraming seal o mga piraso ng bato na may mga ukit na hayop at simbolo. Ang mga ito ay marahil ginagamit sa kalakalan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nauunawaan ang kanilang sistema ng pagsusulat. Ngunit bandang 1900 BCE ay biglang nawala ang kabihasnang ito. Maraming haka-haka ang mga eksperto tungkol sa dahilan ng kanilang pagkawala. Isa sa mga teorya ay ang pagbabago sa klima na maaring nagdulot ng tagtuyot o pagbaha. Ang pagkawala ng Sarasvati River na mahalaga sa kanilang agrikultura ay isa pang posibleng dahilan. Number 3.
Maya Civilization. Noong pangunang panahon sa gitna ng makakapal na gubat ng Mesoamerica ay umusbong ang isang makapangyarihang sibilisasyon, ang Maya Civilization. Kilala sila sa kanilang katalinuhan sa agham, sining at pagtatayo ng malalaking gusali. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay ay misteryoso silang nawala na parang nilamon ng panahon. Pero bago ang lahat, sino nga ba ang Maya? Ang Maya ay sinaunang pangkat ng tao na nanirahan sa mga lugar na ngayon ay bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, Honduras at El Salvador. Sila ay kilala sa kanilang husay sa pagtatayo ng mga templo, paggawa ng mga ukit at pag-aaral ng kalawakan. May kanya-kanyang hari at pamahalaan ang bawat city-state na kanilang itinayo. Sa pagitan ng 250 AD hanggang 900 AD ay naabot nila ang tugatog ng kanilang tagumpay sa mga lungsod tulad ng Tikal, Palenque at Chichen Itza. Bukod dito, ang mga Maya ay gumawa ng sarili nilang sistema ng pagsusulat gamit ang mga simbolo o glyphs. Bumuo rin sila ng kalendaryo na napakatumpak at ginamit sa pagtukoy ng mga mahahalagang araw. Mahuhusay din silang astronomers at itinayo nila ang kanilang mga gusali batay sa galaw ng araw at buwan. Ang kanilang mga templo at pyramid ay matitibay at kahanga-hanga hanggang ngayon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi tiyak kung bakit bumagsak ang Maya. May mga nagsasabing ito ay dahil sa matinding tagtuyot, pag-aaway ng mga lungsod at labis na paggamit sa likas na yaman. Sa kalaunan ay iniwan nila ang kanilang mga syudad at tinakpan ito ng makakapal na gubat. Samantala, noong 1800s ay natuklasan muli ng mga malalakbay at archaeologists ang mga guho ng Maya. Nakita nila ang mga templong bato, mga ukit at iba pang ebidensya ng kanilang kultura. Sa bawat paghuhukay ay mas nauunawaan natin ang kanilang buhay at misteryosong pagkawala. Hanggang ngayon ay buhay pa rin ang kultura ng Maya sa Guatemala, Mexico at iba pang bahagi ng Central America. Makikita ito sa kanilang sining, musika at tradisyon. Ang kanilang mga iniwang gusali ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng balanse sa kalikasan at lipunan. Number 4. Minoan Civilization. Noong sinaunang panahon sa isla ng Crete sa gitna ng Aegean Sea ay umusbong ang isang maunlad at misteryosong sibilisasyon, ang Minoan Civilization. Ipinangalan nito kay Haring Minos, isang hari sa alamat, bagamat walang tiyak na ebidensya kung siya ay tunay na nabuhay. Ang mga Minoan ay kilala sa kanilang kasaganahan, sining at mapayapang pamumuhay. Nagsimula ang Minoan Civilization mahigit 5,000 years na ang nakalipas. Sa paglipas ng panahon ay natutong magsaka, mangisda at makipagkalakalan ng mga tao sa Crete. Isa sa kanilang mga obra ay ang Palasyo ng Knossos, isang malaking gusali na may makukulay na larawan sa pader at mahahabang hallway na parang maze. Naging sentro ng kalakalan ng Crete kung saan nagpapalitan sila ng olive oil, alak at palayok sa mga mangangalakal mula Egypt at Mesopotamia. Sa kanilang sining at arkitektura ay makikita ang kanilang kasaganahan at kaalaman sa teknolohiya. Gayon din mapayapa ang pamumuhay ng mga Minoan. Sa kanilang mga likhang sining ay walang makikitang larawan ng digmaan. Malaki ang kanilang paniniwala sa kalikasan at sa isang ina ng kalikasan na sumasagisag sa buhay at kasaganahan. Gumagawa sila ng mga ritual na may kasamang sayaw at pag-aalay sa mga sagradong lugar. Isa sa pinakakilalang kwento mula sa kanila ay ang alamat ng Labyrinth at Minotaur. Ito ay isang halimaw na kalahating tao at kalahating toro na nakakulong sa maze. Maaring ang kwentong ito ay hango sa komplikadong disenyo ng Palasyo ng Knossos. Subalit noong 1450 BCE ay isang malakas na pagsabog ng bulkan sa isla ng Terra ang nagdulot ng lindol at tsunami na sumira sa Crete. Nasira ang kanilang mga palasyo at naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Kalaunan ay sinalakay sila ng mga Mycenaean mula sa mainland Greece. Unti-unti ay tuluyang nawala ang Minoan Civilization. Ngunit makalipas ang ilang libong taon ay muling natuklasan ang kwento ng mga Minoan noong 1900s nang hukayin ni Sir Arthur Evans ang Palasyo ng Knossos. Natagpuan niya ang mga makukulay na fresko, mga palayok at ang misteryosong linear A na pagsusulat na hindi pa rin lubos na nauunawaan ngayon. Number 5. Mississippian Civilization. Bago dumating ang mga European sa North America ay may isang makapangyarihang grupo ng tao na nanirahan sa tabi ng Mississippi River. Sila ang Mississippian Civilization na umusbong mula 800 CE hanggang 1600 CE. Mahusay silang gumawa ng malalaking burol, magsaka at makipagkalakalan. Ngunit isang araw ay bigla na lang silang nawala at hanggang ngayon ay misteryo pa rin kung bakit. Samantala, ang Cahokia ang pinakamalaking lungsod ng Mississippian.
Dito matatagpuan ang Monk's Mound, isang napakalaking burol na gawa sa lupa. Sa itaas nito nakatira ang kanilang pinuno na tinatawag na Great Sun, na kinikilalang leader sa politika at relihiyon. Maraming tao sa Cahokia ang nagtatanim ng mais at gumagawa ng mga palamuti mula sa bato at kabibe. Nakikipagkalakalan sila sa mga karatig lugar para sa mga bagay tulad ng tanso at obsidian. Sa gabi ay nagsasama-sama sila sa mga plaza para sa mga ritual at pagdiriwang. Masipag at malikhaing mamamayan ng mga Mississippian. Mahusay sila sa pagsasaka ng mais, kalabasa at iba pang pananim. Marunong din silang gumawa ng mga alahas at gamit sa bahay mula sa bato, kahoy at kabibe. Maliban dito, aktibo rin sila sa pakikipagkalakalan. Nakakarating ang kanilang mga produkto sa malalayong lugar kapalit ng mga kakaibang materials. Mahalaga sa kanila ang mga ritual at paniniwala na nagpapakita ng kanilang paggalang sa kalikasan at sa mga Diyos. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nawala ang Cahokia at iba pang lungsod ng Mississippian. Ayon sa mga eksperto, maaaring sanhi ito ng matinding tagtuyot, sakit, digmaan o kakulangan sa pagkain. Posible ring nagkaroon ng kaguluhan sa pamamahala. Nang dumating ang mga Europeans ay bakante at tahimik na ang kanilang mga lugar. Naiwan na lang ang kanilang mga burol at sira-sirang mga istruktura. Ngayon ang Cahokia Mounds ay isang UNESCO World Heritage Site. Number 6. The Etruscans noong sinaunang panahon. Bago pa lumakas ang Roma bilang pinuno ng mundo, ay isang makulay at mahiwagang kabihasnan ang namuhay sa Central Italy. At ito ang mga Etruscans. Sila ang mga unang naging tagapag-alaga ng sining, architecture at kultura sa rehiyong ito. Ngunit sa paglipas ng panahon ang kanilang pangalan ay tila binura ng kasaysayan. Ang mga Etruscans ay isang sinaunang lahi na nanirahan sa rehiyon ng Tuscany, Umbria at Lazio noong 800 BCE hanggang 300 BCE. Ang kanilang pinagmulan ay nananatiling misteryo. Sinasabi ng ilang eksperto na maaring nagmula sila sa Anatolia, habang ang iba ay naniniwala na sila'y katutubo ng Italy. Sila ay kilala bilang mga mahusay na mga ngalakal, farmers at artists. Ang lipunan ng mga Etruscans ay organized at pinamumunuan ng mga mayayamang pamilya. Ang kanilang mga city-state tulad ng Tarquinia at Cerveteri ay maunlad at may sistema ng pamamahala. Sila rin ay may natatanging wika, ngunit kakaunti na lamang ang naiintindihan mula rito dahil hindi lubos na nasalin ang kanilang sistema ng pagsusulat. Gayun din naman, ang mga Etruscans ay naniniwala na ang buhay ay isang selebrasyon na nagpapatuloy kahit sa kabilang buhay. Makikita ito sa kanilang mga libingan na tinatawag na necropolis o lungsod ng mga patay. Ang mga libingang ito ay may magagarang mural na naglalarawan ng kasiyahan tulad ng mga piging, sayawan at musika. Ang kanilang mga ritual ay nagpapakita rin ng malalim na pananampalataya sa kalikasan at mga Diyos. Dagdag pa rito, ang kanilang ekonomiya ay nakabatay sa agriculture, pagmimina at kalakalan. Gumagawa rin sila ng mga magagarang alahas, kagamitang pandigma at pottery na sikat sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean. Ngunit sa kabila ng kanilang kayamanan at kultura ay unti-unting nawala ang mga Etruscans nang magsimulang lumakas ang Roma. Isa-isang sinakop ng mga Romano ang kanilang mga lungsod mula 4th hanggang 3rd century BCE. Sa kalaunan ay napalitan ng Latin ang kanilang wika at ang kanilang kultura ay unti-unting natunaw sa mas malawak na kulturang Romano. Pero hindi sila ganap na naglaho sapagkat marami sa kanilang tradisyon at sistema ang isinama ng mga Romano sa sarili nilang kabihasnan. Gayunpaman, ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang lahi ay nawala. Number 7. Petra. Sa gitna ng disyerto ng Jordan, sa likod ng mga bundok at makikitid na daanan, ay matatagpuan ang Petra na isang mahiwagang lungsod na inukit sa bato. Ang lugar na ito ay naging sentro ng kalakalan at tahanan ng isang sinaunang sibilisasyon. Sa loob ng maraming siglo ay nawala ito sa kasaysayan at natuklasan lamang muli noong 1800s. Samantala, ang Petra ay itinayo ng mga nabatayan, isang tribo na nagmula sa Arabia. Sila ay magagaling na mga ngalakal na nagdala ng mga spices, incense at iba pang produkto sa mga bansa sa silangan at kanluran. Sa Petra ay nagawa nilang magtayo ng mga gusaling inukit mula sa matitibay na bato. Ang kanilang architecture tulad ng sikat na Alcazne o The Treasury ay patunay ng kanilang talento at kakayahan. Kaugnay pa nito, ang Petra ay nasa Wadi Musa na isang valley na napapalibutan ng mga bundok. Ang tanging paraan upang marating ito ay ang Sikh,
na isang makitid na daanan na may haba na halos 1 kilometro. Sa loob ng lungsod ay makikita ang mga templo, palasyo at libingan na direktang inukit sa bato. At ito'y naging maunlad hanggang 1st century CE. Subalit unti-unting humina ang Petra dahil sa pagbabago ng ruta ng kalakalan. Naging mas popular ang ibang daan, kaya nawalan ng halaga ang lungsod bilang sentro ng negosyo. Dagdag pa rito ay ilang malalakas na lindol ang sumira sa kanilang mga sistema ng tubig at structure. Sa kalaunan ay iniwan ito ng mga tao at ang lungsod ay nalimutan ng mundo. At noong 1812 ay natagpuan muli ang Petra ng isang Swiss traveler na si Johann Ludwig Burckhardt. Nagkunwari siya bilang isang pilgrim upang makapasok sa lugar na mahigpit na binabantayan ng mga lokal na tao. Nang makita niya ang mga inukit na gusali, ay napagtanto niyang natuklasan niya ang isang makasaysayang kayamanan. Sa kabila nito, ang Petra ay hindi lamang isang lungsod, kundi isa ring masterpiece. Ang mga nabatayan ay gumawa ng mga daan para sa tubig sa disyerto, kaya nagawa nilang mabuhay sa isang lugar na walang tubig. Ang kanilang mga gusali na inukit mula sa mga bundok ay nagpapakita ng kanilang kahusayan sa sining at engineering. Sa ngayon ay kinikilala ang Petra bilang UNESCO World Heritage Site at isa sa New 7 Wonders of the World. Number 8. The Olmecs. Sa kasaysayan ay may mga kabihas ng namuhay at nagtagumpay, ngunit mayroon ding mga naglaho at halos nakalimutan na. Isa sa mga ito ang Olmec na isang sinaunang grupo ng tao sa Mesoamerica na nawala na ngunit iniwan ang kanilang bakas. Ang mga Olmec ay isang sinaunang grupo ng tao na namuhay mula 1200 BCE hanggang 400 BCE sa lugar na ngayon ay Veracruz at Tabasco sa Mexico. Sila ang itinuturing na ina ng lahat ng sibilisasyon sa Mesoamerica dahil sila ang unang bumuo ng maayos na lipunan at kultura sa rehiyong ito. Samantala kilala sila sa paggawa ng malalaking stone heads na may taas na hanggang 4 na metro at bigat na umaabot sa 20 tons. Pinaniniwalaang ang mga ulo ay simbolo ng kanilang mga pinuno o bayani. Ang pangalan nilang Olmec ay galing sa salitang nahuwatl ng mga Aztec na nangangahulugang mga tao ng goma dahil mahalaga sa kanila ang goma para sa paggawa ng bola na ginagamit sa kanilang ritual na laro. Karagdagan pa dito, ang mga Olmec ay eksperto rin sa paggawa ng sining, architecture at agriculture. Ang kanilang mga tirahan ay may mga ceremonial center tulad ng San Lorenzo at La Venta, kung saan makikita ang mga pyramidal mounds, altar at mga ukit. Gayun din naman ay naniniwala sila sa mga Diyos at kalikasan at makikita ito sa kanilang sining. Mahalaga para sa kanila ang mga hayop tulad ng jaguar na madalas lumalabas sa kanilang mga likha. Sila rin ang unang gumamit ng kalendaryo at sistema ng simpleng pagsulat na ginaya ng mga Maya at Aztec. Ang mga Olmec ay namuhay sa lugar malapit sa Gulf Coast ng Mexico. Ang lugar na ito ay may matabang lupa at sagana sa pagkain, kaya madali silang nagtanim ng mais, beans at kalabasa. Dahil dito ay naging sentro rin sila ng kalakalan sa iba't ibang rehiyon sa Mesoamerica. At noong 400 BCE ay unti-unting nawala ang mga Olmec. May mga teorya na sinasabing maaaring nasira ang kanilang mga lugar dahil sa pagbaha o pagbabago ng klima. Maaaring nagkaroon din ng gulo sa kanilang lipunan o nasakop sila ng ibang tribo. Ngunit kahit nawala sila, ay naiwan ang kanilang mga idea na ginamit ng mga sumunod na sibilisasyon tulad ng Maya at Aztec. Number 9. The Hittites. Noong unang panahon ay may isang makapangyarihang kaharian na nawala sa kasaysayan at ito ang mga Hittites. Sa loob ng maraming taon ay halos walang nakakaalam tungkol sa kanila. Ang mga Hittites ay isang sinaunang grupo ng mga tao na namuhay mula 1600 BCE hanggang 1178 BCE. Sila ang nagtatag ng isang malaking imperyo sa lugar na kilala ngayon bilang Turkey. Ang kanilang kabisera ay ang Hattusa, na isang lungsod na kilala sa malalaking pader nito at maayos na pagkakagawa. Samantala ang mga Hittites ay magagaling sa paggawa ng armas gamit ang bakal, na isang technology na bago noong panahong iyon. Dahil dito ay nagkaroon sila ng kalamangan sa digmaan at nagawang palawakin ng kanilang kaharian. Ngunit higit pa sa pagiging mandirigma, sila rin ay mahusay sa pamamahala at pakikipagkasundo. Gayun din naman, isa sa mga pinakamahalagang nagawa ng mga Hittites ay ang kanilang ambag sa diplomacy. At noong 1259 BCE ay gumawa sila ng Treaty of Kadesh, ang pinakaunang peace agreement na naitala sa kasaysayan. Ang kasunduan na ito ay ginawa nila kasama ang Egypt na pinamumunuan ni Pharaoh Ramses II
upang wakasan ang mahabang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Ang mga Hittites ay kilala rin sa kanilang sistema ng batas na patas at maayos. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan hindi lamang upang maghari, kundi upang pagsamahin ng iba't ibang kultura sa kanilang nasasakupan. Dahil dito ay nagkaroon sila ng isang matatag at maunlad na imperyo. At sa loob ng maraming siglo, ang mga Hittites ay tila nawala sa kasaysayan. At noong 1834 ay natuklasan ang mga labi ng kanilang kabisera, ang Hattusa sa Turkey. Natagpuan doon ang mga ancient ruins at mga tablets na gawa sa clay na may mga nakasulat na cuneiform. Sa katunayan, ang pagbagsak ng mga Hittites ay bahagi ng tinatawag na Bronze Age collapse na isang panahon ng kaguluhan noong circa 100 BCE. Maraming sibilisasyon ang nawasak sa panahong ito dahil sa mga digmaan, tagutom at pananakop ng mga tinatawag na Sea Peoples. Number 10. The Ancestral Puebloans. Sa gitna ng disyerto ng American Southwest sa mga lugar tulad ng Colorado, Utah, Arizona at New Mexico ay nanirahan ang mga Ancestral Puebloans na kilala rin bilang Anasazi. Sila ay mga sinaunang tao na nanirahan mula 100 AD hanggang 1300 AD. Ang kanilang tirahan na tinatawag na cliff dwellings ay mga bahay na inukit sa gilid ng bundok. Ang mga ito ay tila nakadikit sa mga plato na para bang mga pugad ng ibon sa gitna ng matatarik na bato. Ang kanilang kabihasnan ay isa rin sa mga pinakadakila sa kasaysayan ng Amerika. Samantala ang mga Ancestral Puebloans ay mga bihasang magsasaka. Kahit sa tuyong lupa ng disyerto ay nagawa nilang magtanim ng mais, beans at squash na pangunahing pagkain nila. Gumamit sila ng irrigation system upang makuha ang tubig mula sa malalayong lugar. Bukod sa kanilang husay sa agriculture, ay mahusay rin sila sa paggawa ng mga palayok, alahas at iba pang kagamitan. Ang kanilang mga komunidad ay maayos at organized at ang kanilang kultura ay umiikot sa pakikibagay sa kalikasan at sama-samang pagtutulungan. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay nagbago ang kanilang pamumuhay. At noong 13th century ay iniwan nila ang kanilang mga tahanan sa bundok at lumipat sa mas mabababang lugar. Ngunit pagsapit ng 14th century AD ay tuluyan silang nawala sa kasaysayan. Maraming teorya ang nagsasabing maaaring dulot ito ng matinding tagtuyot na tumagal ng maraming taon. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring nagkaroon ng labanan o sigalot sa kanilang lipunan. Gayunpaman ang tunay na dahilan ng kanilang paglaho ay nananatiling isang misteryo. Kaugnay pa nito ang kanilang mga remains ay natagpuan sa mga lugar tulad ng Mesa Verde sa Colorado, Chaco Canyon sa New Mexico at Canyon de Chelly sa Arizona. Ang mga structures dito ay patunay ng kanilang husay sa architecture. Ang mga cliff dwellings ay hindi lamang tirahan kundi simbolo rin ng kanilang tibay at kakayahang mag-adapt sa mahirap na kalikasan. Pero sa kabila ng kanilang pagkawala, ang kanilang iniwang mga lugar ay nagbibigay inspirasyon sa mga architect, historians at turista.